On the way tayo ngayon kala CJ ulit para kuhanin yung second batch of tabs. Ayan, so di ko alam kung mapapanood nyo to ng first part o second part. Pero bala ko kasi yung first part yung yung pagkuha ng mga gamit. Tapos second part yung pagbuo nung system. Kasi madali lang naman yung pagbuo ng system. Na order ko na din yung parts. Para dun sa mga hindi naka-subscribe, ngayon na yung time para mag-subscribe kayo kung nagustuhan yung mga video. Ayan, and then mag-comment na din kayo kung nandiyan kayo. Huwag kayo mahiya mga boss kasi itong page na to, itong channel na to ay para sa mga fish keeper. Ayan, kaya I suggest mag-comment lang kayo dyan, mag-like kung ano-ano man. Ayun, basta pag-benefit sa isa't isa kasi fish keeping community nga, di ba? So hindi tayo toxic, tapos hindi tayo lahat ng information ko correct natin. Okay? Alright. Okay. So yun lang. So maaaring may matutunan ako sa inyo, may matutunan kayo sa akin. So either way, ayun, win-win tayo pareho. Okay, di ba? Ayan. So balitaan ko kayo later pagka nandun na tayo kay CJ. Nandito na tayo kala CJ, waiting na lang. Ayan. So tatry ko pagkasyahin dito sa loob yung dalawang rack. Ayan, papatungin natin. Nagdala ako ng mga foam, kita ba? Ayan, nagdala ako ng mga panapin para pagpapatungin na lang sila mag-stack. Ayun, kasi nung nakaraan sa taas namin nilagay yung isang rack. So, para hindi na mahirap yung magtali sa taas, dito na lang sa loob. Ayan, tapos papatungan ko na lang ng insulation foam. Yung ginagamit ko dun sa packaging na isda para hindi masira yung pintura, hindi magkaskas. So sana okay. Ayan, kasi magtali pa tayo sa taas. Ayan, tayo lang ang CJ. Ayan. Ito na yung mga rack mga boss. Ayan, isasakay lang natin. Natin kung paano natin isasakay ito. Ayan, dyan muna kayo. Hindi pala obra stock kasi merong ganito. Vlog ko pre. Sige. Ayan mga boss, nakakarga na natin yung racks na gawa ni CJ tsaka yung tab na sample. Ayan. Ayan, tulad lang nung dati. Ayan si CJ. So kontakin nyo lang mga boss kapag kailangan nyo ng mga aquarium rack dito lang sa Plaridel. Ayan CJ. Sasend ko sa inyo yung yung link nya. Tapos yung messenger din niya, pwede nyo i-chat ako o kaya nandito sa ayan, hiningal ako. Andyan sa comment. Nasa description nitong video. Okay, ayan, thanks pre. Thank you po. Quality. Nakuha na nga natin yung racks mga boss. So susunod natin gagawin, uuwi na tayo. Ayan, kakagaling ko lang doon. So tulad nga ng sinabi ko, nasa comment section or nasa description yung contact ni CJ. Ayan, sa FB. Ayan, o kaya pwede nyo i-message sa akin, i-message send ko sa inyo yung messenger niya para makontak nyo siya. Ayan, maganda kay CJ, alam niya yung pangangailangan ng mga fish keeper. Ayan, kaya kapag gumawa ng rack yan, ayun, para talaga sa mga fish keeper. Ngayon, susunod itong video na to, pipila natin silang lahat. Ngayon medyo sisikip doon sa likod natin, pero para doon naman talaga ginawa yun. Ayun, nakakatuwa lang dati kasi meron tayong maluwag na place para umupo sa gitna, makapagkape, ayun. Pero ngayon mawala na yung space na yon. Gigilid lang naman tayo ng konti kasi may space, yung sinukat kong space doon para makaupo pa rin ako para mag-sort ng mga isda. Ayun. Okay, so makikita nyo yan sa mga susunod nating video kung paano natin gagawin yung mga susunod na plans na yan. Ito na tayo mga boss, nakauwi na. Ayan, so bababa na natin tong rack. Ayan, so para mabilis, unahin muna natin ibaba itong nasa loob. Ayan, tapos susunod yung nasa taas. Tapos ayusin natin dito. Ayan, dito natin ilinya. Ayan, so dito yung dalawa pa na yun. Ayan, so yung dati nating inuupuan dito, ma-occupy na siya. Tapos papakain din tayo ng BBS. Kasi time na niya. Ayan. Hatch time na mga boss. Okay, so tara. Good day mga boss. So today is second day. Ayan, so kakagaling lang namin sa pagpapak ng orders. At ngayon ang gagawin natin yung part 2 nitong tab setup. Ito pala, ayan. So ang gagawin natin today ay lilinisin yung mga tab.
Tapos ile-level ko na to. Hindi ko na napakita yung pagle-level nung tab kasi napakita ko na sa first part. Ayan, sa mga naunang part. Tapos susunod natin gagawin pag nalinis na natin lahat, na make sure natin na naka-level na, gagawin natin yung air system. So yung air system, yung sa previous natin na air system, ito yung ginawa ko. Diba? Ito yung air compressor natin nakaraan. Ayan, so nakalinya yan doon sa taas hanggang dito. Ayan, sa baba, papunta dito. Ayan, may slack yan dito eh, ayan, may sobra. Kasi hindi pa yan yung final nun. Ayan, puputulin natin yan doon sa gitna. Okay, tapos kakabit tayo ng T. Ayan, T. Ayan, so yung gagamitin natin ngayon ay brass fittings. Yung sukat nito, lalagay ko dyan sa baba. Ayan, 8, ano yata to? 6mm or 8mm. Nakalimutan ko. Pero nandyan sa baba, pati yung link kung paano ito mabibili. Okay, so maaaring merong alternative dyan. Pero ayun, at least alam nyo kung ano yung ginamit ko. Bahala na kayo kung saan kayo bibili. Dalawa yung fittings natin na gagamitin. Una, itong T. Ayan, ito yung T. Ayan, ito naman yung isa. Ito naman ay male na fittings. Brass fittings na merong valve. Ayan, may air hose valve. Ayan, so kakabit natin, ay, valve tuloy. Ano lang, air hose fittings, itong kabila. Barb fittings pala tawag dito. Barb, B-A-R-B-E-D. Ayan, B-double-B ba yun? Basta ganun, barb. Ayan. Okay, pati ito, barb din ang tawag dito sa mga fittings na to. Kasi meron siyang, ayan, may mga gatla siya para hindi bumitaw yung fittings. Ngayon, dapat mag-fit to. Kasi yun yung sukat nun, 1/4 inch kasi yung hose na yun. Air hose yun mga boss. So para sa magtatanong ulit, nabibili yan sa hardware nyo. Yung sukat, i-pair nyo kung anong sukat nung, ito, papakita ko sa inyo. Kung anong sukat nitong, yung yung valve ng mismong air compressor, yun yung bilhin nyo. Okay? So minsan, kapag same yung sukat, medyo maluwag, pwede nyo lagyan ng clamp. So bahala na kayo. Okay? Dito naman, tinarehas ko yung sukat. Ngayon, titingnan natin kung magkakasya siya o kailangan pa ng clamp. So, kung wala kayong clamp, pwede alambre lang. Sikipan nyo na lang ng plies. Pwede na yan. Since barb fittings to, at saka mas malaki, alam ko pala, mas malaki yung in-order ko compared dun sa hose para hindi ko na kailangan i-clamp. Okay, so, makikita natin mamaya kung okay lahat ng pinlano natin. Okay, so, ngayon, meron na rin tayong dalawang PVC dito na extra. Ayan, nung nakaraan. Ayan, may dalawa pa dito. Kakasya na yan para ilinya dito. Okay? So, dito natin ililinya yan. Okay mga boss, so ayan, nakita nyo, nausad na natin. So dati, dito yan, andito yung mga tabs na yan. Nakita nyo, may bakat pa. Yan, so nausad natin siya mga 1 foot. Yan, so goods na. Nausad na rin natin yung mga hatchery natin ng BBS. So hindi na muna natin pupuliduin yan, hindi muna pantay-pantay masyado. Ma-adjust naman yan. Mahalaga nagka-space tayo dito. Ngayon, ang i-adjust natin dito ay ayan, sapat para makaupo ako ng maganda. Ayan, so mga 6 inches siguro. 6 inches yung usod ko dito. Ayan, mga hanggang dito. Ayan, dito. Kung hindi ka pa naka-like and subscribe, pagkakataon mo na ngayon, boss. Tapos yung notification bell, kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, paki-on na rin para sa susunod na part ma-receive mo din yung notification na nag-upload na tayo ng bago. Okay, tapos 90% kasi yung mga hindi nakasubscribe dito sa channel. So I really appreciate kung magsusubscribe kayo ngayon. Tapos yun lang. Yun lang naman. Ngayon, simulan natin. Pagod na ako pero ayan, maglilinis naman tayo ngayon ng mga tab. Okay, so babaklasin ko to. Iusad natin yung racks. Tapos papakita ko sa inyo yung assembly ng tabs. Okay? Eto na mga boss. Sobrang init kaya hindi ko na na-video. Mag-iinit yung camera natin. Tsaka dito muna ako nagpapalamig. Pero yan, nalinis na natin yung mga tabs. Yan, mabilis lang. Yan. Okay na sila. Ayan, so sa mga nagtatanong ulit, itong mga tabs na to nabibili sa City Hardware. Ayan. So nung una kong bili, yung first two, ano lang yan, dalawa lang yung available. Kaya yung sumunod nagpa-order kami.
Ayan, sa Caloocan daw nakuha yung ano sumunod na dalawa. So, magso-source naman sila sa ibang lugar kapag wala dun sa branch na malapit sa inyo. Kaya sabihin nyo lang. Ayan, so ayusin nyo lang specification. So, ito yung tiga 2.7, ganun. Ayan, so pakita nyo na lang o kaya search kayo ng picture sa internet para madali nilang malocate yung product. Ayan. Okay, so ngayon nalinis na natin. Nilinis ko yan ng Joy at saka Scrub Daddy. Ayun, shoutout Scrub Daddy. Meron tayong link dyan sa description. Ayan. Itong mga to, isasalang na natin doon. Pero bago yon, tatry ko munang space evenly yung mga racks para hindi na tayo paulit-ulit kasi ayan, sobrang init. Sumilong na nga tayo. Kaya nakaganito to kasi hindi ko alam kung paano ko i-setup to. So ayoko sana dito to i-setup, itong malalaking tabs. Kasi aksa yan ng space. Pero para mapakita ko sa mga viewers yung tamang pag-grow out, ayan, kung paano namin ginagawa dito. Ayan, gusto kong makapag-setup ng ganun malalaking tabs. Ayan, so kung hindi pa kayo nagla-like and subscribe, ayan, now is the time. Ito na yung progress natin mga boss. May 3 na tayo. Isa na lang yun nandoon. So nagle-level pa din ako. So noong nakaraan ginamit kong pang level yung nabili ko na spacer. Ano nga yung shims sa Shopee. Ayan. Ngayon gagamitin ko na lang ito mga tiles. Mga tiles lang. Ayan. Kasi may goma naman na tayo doon na boots Ayan. So tuloy ko lang tapos malapit na tayo matapos. Nile-level ko na din para isang gawa na lang mga boss. Okay, so update ko kayo pag tapos na to mga boss. Kita nyo ba ako dyan? Ito na. Okay na mga boss, na ano ko na, le-level ko na. Ayan. Pero ano pa to tentative pa yan. Kasi magbabago pa yung ano niyan yung lapat nung tab kapag nalagyan ng tubig. Ayan. Bubuka pa yan lolobo pa yan. So malalaman natin kung paano siya mag-move. Ayan, yung sinasabi ko yung katulad nito, ayan lolobo pa yan ng ganyan Kasi wala naman tayong wala naman tayong harang sa gilid. Tsaka lang support. Ayan, tanging support natin nasa gilid lang na yun. Tapos ang purpose lang yan ay para wag matanggal sa pwesto yung tab. Ayan. So titingnan natin kung paano yung magiging reaction ng tab pagka nilagyan ng tubig. Okay. So ngayong araw mukhang hindi ko na kaya ituloy ito. Sobrang init Ayan. So tingnan ko mamaya hapon may tutuloy ko yung air system. Okay. So ayan. Day 2 mga kajugols. So, dito na naman tayo, sa setup na naman natin tong ating mga tabs. So, update ko lang kayo kung ano yung mga nangyari kagabi. Kaya nakita nyo, meron na tayong tubig. Ayan, meron tayong tubig mga boss. Ayan, di pa natin sila fully filled kasi magagawa pa tayo. Ayan, ginawa ko lang to para mag-stabilize, pumakat yung mag-start na lumapat talaga yung mga patungan natin. Tapos malalaman natin ngayon kung level talaga sila o kaya nag-warp ba yung mga tabs ayon. So sa second level natin sila kapag siguro mga ilang days na. So at least ngayon kita nyo naman medyo maganda na siyang tingnan. Hindi walang halatang paling, di ba? So ipunin ko lang yung mga gamit. Today gagawin natin yung air filter. Nakabili na ako ng PVC pipe. Ayan, 1/2 lang yung gagamitin natin. Ayan. Easy lang to mga boss. Ayan. So ilang beses na tayong gumawa ng air system. So dapat napakabilis lang nito mga boss. Next natin gagawin mga boss, nilatag na natin tong PVC. So ngayon susukatin ko kung hanggang saan yung haba na gagamitin natin PVC. So ngayon ito, hanggang dito, yung dulo, so puputulin ko hanggang dito. Ayan. Kasi dito ko padadaanin yung bago nating linya. Ayan. So hindi naman kailangan saktong-sakto mga boss. Ayan, katulad yan. Minamata ko lang yung yung pagsusukat. Tapos ito, kahit pasobrahin ko, okay lang naman. Ayan, so dito ko siya puputulin. Ayan.
Yan. Okay, di ba? So kapag ano guys, mag-invest kayo sa mga tools na ganito. Etong Inco na to, sobrang tagal ko nang ginagamit. Nag-umpisa pa lang ako, yung pinakauna kong air system, binili ko to. Actually, mas nauna ko pa ito ibilin yata kaysa sa pag-iisda. Ayan. So, sulit. Hanggang ngayon, ilang years na. Magti 3 years ko nang ginagamit to. Ayan. Lalo kung mga 1/2 lang pinuputol nyo, sobrang sulit nito. Ngayon, ayan, tuloy tayo. Nalagyan ko na ng plug yung dulo nung itong kabilang PVC, mamaya ako napapakita. Pagduduktongin na natin to. Paggawa ng air system mga boss, lalo na kung gagamit kayo nito, yung normal na duktungan ng mga PVC. Ayan, yung malaking part. Ayan, para hindi ka na gumamit ng coupling. Isin nyo mabuti. Ayan, sobrahan nyo yung cement. Ayan, make sure na talagang lapat na lapat. At saka isagad nyo. Okay? So, kasi dito, madalas maglilik yung, yung system. Tapos, kung meron naman kayong coupling, i-coupling nyo na lang kaysa mag-leak pa kayo. O kaya may risk kayo mag-leak. Lahat ng ginamit natin, as much as possible, lalagay ko sa description itong video na to. Kaya check nyo ha. Sa kabilang dulo ng PVC natin, yung talagang aakyat doon sa pataas. Ang gagamitin natin dyan, ito, yung brass na fittings. Yan, ito, ilakabit natin dito sa valve. Ayan, kanina ko lang naisip na magkabit ng valve. Ayan, so ang kalalabasan niya, hopefully ganyan. Ito yung hose, ito yung valve, tapos ito yung male fittings nakakabit na doon sa main natin, sa main chamber natin, which is yung 1/2 na PVC. Ngayon bago ko gawin lahat yan, ito isi-cement ko na doon sa PVC, tapos ito isisil ko na din para malaman natin kung magtatapat-tapat sila. Ito naman wala namang kaso sa akin kung hindi sila magtapat-tapat. Ang mahalaga, nakatutok to sa taas. So ito wala na akong pakialam kung nasan yan, madali lang naman hawak-hawakan. Okay. Ito na mga boss. So medyo napatuyo ko na tong PVC dito, yung cement. Lagyan naman natin ngayon ng Teflon. Para dun sa hose, nakikita niyo yung pulang hose na ginagamit ko, air hose yon. So sa hardware, punta kayo doon, 1/4 yung size niyang ginagamit ko na air hose. Ngayon ang kakasya sa kanya ay yung 8mm. Okay, so lalagay ko yung brass fittings dyan sa baba. So yung ginamit ko na brass fittings, ito, yung ginamit ko dito, 20mm by 8 meters. Ayan. Hindi ko alam kung ganun basahin yun eh. Basta yung isang end ay 20mm. Siyempre, ang nominal size yata ang tawag doon ay ng 1/2 ay 20mm. Ayan. Tapos, ang kukunin yung kabilang hose, yung para doon sa dulo, para na ikakabit sa nagkabulol-bulol na. Sa hose ay 8 meters. Ayan, dito. Ayan. Dahil ang gusto kong kalabasan niya ay pag ganito, tapos andito yung hose, yung PVC, ganyan. Hindi ko muna binutasan tong PVC. Ngayon, mamaya na ako magbubutas nito pagka nakasetup ng lahat, nakalinya ng lahat. Ayan, tatry ko kasing i-fix sa tab yung eto, para hindi siya nagalaw, tsaka nagbe-bend. Ayan, tatry natin kung magagawa ko yon nang hindi ganong nadadamage yung mga tabs natin. Nailatag na natin tong PVC. Ayan, ito na yung tawag pala dito, manifold Ayan, so sa umpisa hanggang dito lang natin sa sinet kasi naisip ko baka pag sinobrahan ko matamaan kapag may dumadaan, kaya hanggang dyan na lang. Ngayon dito naisipan ko maglagay ng pang clamp. Ayan, tapos inano ko muna, zinip tayo, yun nga lang mukhang nag-work siya ng okay naman, kaya pansamantagal muna natin siyang iiwan ng ganyan. Okay, so meron tayong mga link na kung gusto nyo, lalagay ko dyan sa baba, tapos zinip tayo na lang talaga. Yan, ngayon naglagay ako ng isa pa dun sa dulo. Yan, dito may katangahan ako kasi excited ako, binutas ko kaagad. Ayan, pero same lang naman yung dulo mga boss. Ngayon dito na tayo sa almost malapit na tayong matapos. Ayun, dito meron tayong air hose. Ito yung ginagamit ko air hose dati kasi hindi ko alam na meron palang specifically for air. Ayan, ito yung chemical hose. So re-recycle lang natin to, pero same lang siya ng laki, 1/4. Ayan, 1/4. Ngayon, ito yung barb na T brass fittings na binili natin. Fit na fit siya mga boss. So ayan, di ko na mahuhugot to siguro ng bare hands lang kasi barb nga siya. Ayan, may mga gatla. Ngayon, gagawin natin, ito nakakabit na, ilalagay natin yan dun sa taas. Ayan, magsisingit tayo ng T. Ayan. Ngayon, pareho lang naman yung size ng hose natin doon. So ideally, dapat magpipit siya. Ngayon, akyat ngayon ako doon. Ito yung mga hindi ko napag-isipan na naman. Ito, medyo delikado itong gagawin natin, buwis buhay.
Kasi andito ako, yung hagdan ko, andun yung puputulin ko. So pag-iisipan ko kung paano ko to idoduktong doon ngayon. So good luck mga kajugos. Pag napapanood nyo pa to, hindi tayo na paano kasi nakabit ko ng ayos. Okay, medyo natagalan, alam nyo na. Ayan, pero ayun, gagalingan natin syempre. Simulan na natin to. So ang kailangan lang natin dito ay pamutol. Ngayon ginawa ko, since sobra doon, tinulak ko. Ngayon nakatakin ngayon natin. Yun nga lang, masikip pala yung pagkakalagay ko doon. Ngayon ko lang na-realize. Persahin na lang natin. Ayan, napersa na natin. Ngayon, tatansyahin natin kung gaano ka. Tatansyahin ko na lang mga boss. Ayan, so dito natin kailangan yung T. Tama ba? Dito, which is ito. Dito natin nahatiin. Ayan, napakadaming gamit nito mga boss. Ayan, putol na. Ating barb fitting. Uy, kasya mga boss. Kasya. Ngayon, ibabalik ko na ngayon ito. Okay, mga boss, okay na. Ngayon, tutulak ngayon natin to. Hatakin ko na lang doon sa kabila. Yan. Tapos na. Okay, proceed na tayo sa susunod nating step, which is kabitan na ng mga sponge filter. And ito na yung kinalabasan mga boss. Ayan. Malinis ba mga boss? Ayan. So kung natripan nyo, like and subscribe na mga boss. Ayan. So ngayon ito, kakabit natin dito. Pero ngayon, iniisip ko pa kung puputulin ko na, ikakabit ko yung buong hose para syempre sayang naman baka magbago isip. Kaya ito na yung mga sponge filter na gagamitin natin mga boss. Ayan. Yung brand nito ay U. Ewan ko, pero iba yata itong isa ko. Ayan, pero ang gagamitin dapat natin ay yung size na 380. Yun, XY 380, which is yung pinakamalaki dapat dun sa lineup ng mga sponge filter na pang entry level. Yung maliliit lang, yung mga normal lang. Nakita nyo sa mga tindahan. Ayan, so ito, unbox natin itong mga to. Siyempre, hindi ko na kayo boboringin sa pag-unbox ng mga sponge filter na to. Tapos meron tayo dong isang tab na may mga seeded na sponge filter. Idadamay natin dito. Okay? So lilinisan ko yun, tapos idadamay natin dito sa setup. Pagpapalit-palitin natin para mabilis ang cycling. Pero meron tayong Nitri-Boost. Ayan, check out nyo nandiyan sa Shopee link. Magagamit nyo yun para mapabilis ng cycle. So ito, ipa-pass forward ko na lang kasi magbubutas lang naman tayo at saka ang tawag dito, magkakabit ng air hose. Alam nyo na yan. So yung valve, mas maganda makamura kayo. Ngayon, ang gagamitin ko sa pag-drill ay ito, HSS na drill. Ayan, ito ay 4.5 mm. Ayan, 4.5 mm. Mas masikip to kaysa dun sa, mas maliit to kaysa dun sa valve. Okay, ito yung valve natin. Ito yung valve. Yung ganitong valve yung ginagamit ko. Ayan, so hindi, maaaring merong mas maganda dito. Iba yung size nun guys, yung mga puti na ganito. Ayan, dun sa nabili ko na to, 4.5 to. Pero around 4.6 lang naman yung isa yung isang type ng ganito, ng air valve. So tingnan nyo na lang. Ngayon ako dito ito yung ginagamit kong size, side nitong valve. So ito 4.4 siguro, sabihin na natin ganun. Para fit na fit yung air valve. Hindi mo na kailangan dikitan. Ayun, kapag sinuot mo to, drill lang, tapos suot mo to, tapos na, hindi mo na kailangan dikitan. Kung gusto mo dikitan mo mamaya, or dikitan mo bago mo ikabit, okay lang. Ayun. Tsaka hindi na to gagalaw guys. Kapag ito ang kinabit nyo, hindi na to gagalaw kapag pinihit nyo to. Unlike kapag ito ang kinabit nyo, pinihit nyo yung valve, gagalaw na ganyan. Ayan o. Di ba? So ito yung ginagamit ko. So hindi, wala naman nagsabi kung alin yung dapat mong kabitan ng hose Kaya ito yung dito ko kinakabit para hindi siya gumagalaw kapag pinihit ko, di ba? Ayan, hindi mo na kailangan dikitan.
Ito na mga boss, nasa finishing touches na tayo. So may tatlong sponge filter tayo ngayon na plano per each tub. Ayan, so ito na. Lagay na rin natin yung silicone hose. Ayan, so sabi ko sa inyo, tigi-tigis, paglalagay tayo ng sure na tigi-tigisan na ngayon kasi 4 lang yung sponge filter natin. Tagal dumating nung in-order kong ibang sponge filter eh. So ito na yung finished product natin mga boss. Ayan. Ayan, magliligpit na lang tayo. Tapos montage na kasi ako'y pagod na. Pero syempre papakita natin sa iyo yung finish output habang gumagawa tayo para hindi matigil yung ibang tab. Syempre para din yung valve natin. Ayan. So turn on na natin. Paano ba? Ito. Ngayon, dapat pwede na itong bumukas. Ayan na. Ayan. Bubuksin natin. Moment of truth mga boss. Okay. Tapos dito tingnan natin. Ito pataas na to. Hindi na lang covered na to. Ayan. Okay. Ngayon ang gamit natin dito na air pump ay 35 watts. Nabulol pa. Narisan. Ayan. Tagal na yan. Okay. So yan 35 watts na yan, nagpapagana ng halos lahat ng sponge filter dito. Ayan, tapos meron tayong tatlong airstone para sa BBS. Ayan, so ganun kalakas yan. So ngayon, titingnan natin kung kakayanin pa niya tong setup na to. So kailangan natin mag-upgrade. Okay? So yun yung natin ngayon, test natin ngayon tong 35 watts na Rizan. Maraming salamat nga pala dun sa mga mga nagpa-shoutout. Teka, hanapin lang natin Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, so meron akong shoutout na nung una, hindi ko alam kasi kung mababasa ko. Ayan, so unang-una maraming salamat kay Marites de Toito. Ayan, maraming salamat boss kasi ikaw yung una nating subscriber dito sa Jugols Fish Hub ngayong 2026. Ayan, first yun. Wala pa nga tayong perks eh. Kasi ang perks natin, discount, di ba? So para sa'yo, boss, try natin 50% discount dahil ikaw ang una. Okay? So pag-usapan natin kung anong gusto mo, gagawin natin. Okay? Ayan, tingnan natin kung kaya. Ayun. So kung mga price lang, mga product, sige, PM nyo ako. And then, send, yung katunayan na ikaw to, yung subscriber natin. Okay? And then, ayun, kung sa mga gusto mag-subscribe, click nyo lang yung subscribe. Ang perks natin, discount muna. Ayan, susunod na yung mga iba pang discount. Pero meron na kayong kung mag-live ako, meron na kayong mga stickers, may mga highlighted na yung response nyo. Ayan, so soon magla-live session tayo kapag mga Sabado at Linggo. Ganun, paplanuhin natin. Hey, anyways, ayun, so shoutout din kay Kian De La Cruz, kay Mateo Jake Villanueva, at saka kay Balloon Molilab PH. Ayan, yung umorder sa atin ng gel food. So yun lang mga boss, sana nagustuhan nyo itong series na to kahit sobrang haba. Meron pa tayong second part. Yan, kapag hindi naman second part second part na to ay maka third part, last part, yung talagang yung full setup na be-breakdown natin kung ano yung mga ginamit. Ayun, from start to finish nitong buong sama natin to para makita niyo yung kung paano gumagana lahat. Ayun, din malalaman din natin doon kung mag-upgrade tayo ng air compressor. Okay? So, yun lang mga boss. Tatapusin ko na yung vlog dito kasi sobrang haba na, sobrang pagod ko na. And yun lang. Don't forget to like and subscribe. Kita-kita tayo sa susunod na video.